Alright, let's continue our topic about hormonal imbalance. Last week, tinalakay natin ang tatlong fullness hormone. So this time, we're gonna discuss about ghrelin or the hunger hormone. Ang ghrelin ay pinuproduce sa ating sikmura kapag ito ay empty. Kung ang fullness hormones ay nagsesend ng message sa ating brain na tayo ay busog, ang ghrelin naman ay nagsesend ng signal sa ating brain na tayo ay gutom. We need to guard this hormone. Ghrelin increases our appetite. Nakakainin niya tayo ng maraming pagkain. Nabibilis niya ang pagbaba ng ating kinain mula sa sikmura at ganun din ang paglabas ng acid kaya madali tayong magutom. Pinalalakas din niya ang ating pangamoy at panlasa para lalo tayong ganahang kumain. And it increases growth hormone release upang ma-stimulate at mabuhay ang ating mga muscle at mga buto. So we need to eat nutritious diet na mayaman sa protina. Kailangan natin samahan ng resistance exercise araw-araw nang mas madagdagan ang ating muscle. Ang kulang sa tulog ay nakapagpapataas na ghrelin levels kaya habaan natin ang tulog. Avoid long dieting period. Iwasan natin ang yo-yo diet. Yung bang papapayat ka tapos kakain ka ng marami, magpapapayat ka na naman. Maintain din natin ang katamtamang timbang. Ang pagbaba at pagtaas ng ating timbang ay may negative effect sa ating ghrelin at ganun din sa ibang hormones. So sundin lang natin ang 5 healthy tips sa pagbaba ng ghrelin level to reduce our hunger at ating pagtaba. See you next week!